nangyayari sa ating dito, pag sobra tubig, baha. Pag tag-araw, wala katubig-tubig, walang mainom ng mga tao. So, isa sa nakita nating solution dyan, gawa ng malaking water impounding facility. Ang gawin natin ngayon, why not we put into good use yung mga existing na mga government properties natin without purchasing new estate properties na kung saan pwede natin ilagay yung mga water impounding system natin. Ano ho yun? Bibili pa tayo ng lupa, yung kalsada natin, ilalim ng kalsada gamitin natin. Impound natin ang tubig sa ilalim ng mga kalsada, di ba? Para saan? Alam mo, problema tayo sa prime water rate na, problema tayo sa ganyan. Talaga problema tayo. Dahil wala namang supply na ng tubig na nakukuha sa bulk water, sa Angat. Nagtatalo-talo na dyan. Ang nagagamit ng Malolos in a day ay 38 million liters per day. Ang allocation lang ng bulk water sa Malolos Water District ay 35 million liters per day. Malaki yung ano. So 3 million na nawawala. May other sources of water ba tayo? Wala. So itong mga water impounding facilities na tulad ginagawa ngayon, may gagawin din sa Palengke, may gagawin din sa gitna ng Central School. Marami yan. May sa Dakila ginagawa ngayon sa loob ng barangay doon. Ang purpose nito is for us to catch and intercept rain waters na makukuha natin. Imbak natin dito. At yung apaw ng tubig mula sa baha, meron na rin tayong pag-iimbakan ng tubig pag bumabaha po tayo. Dito na rin yan. Ano gagawin natin sa mga nakuha ng tubig na yan? Sasalang po yan sa water treatment facility at yan po ay pwede na magamit even for domestic or kung gusto niyo sa agricultural purposes natin na hindi na humati at masayang ang tubig na fresh water itinatapon natin sa dagat lang. Sino po ang magdidistribute niya ng prime water o ang LGU na? LGU. Kung ang gumawa ay DPWH, ang magdidistribute ng tubig dyan, magmomowa lang si DPWH at yung Malolos City Water District. Okay. Hindi kasali si Prime Water dyan, bahala na si Prime Water doon. Although naka-JD sila. Pwede silang bumili naman kung sakali. Bebeta talaga nila sa murang-murang halaga. Kaysa bumili pa sila sa kung halimbawa, hindi ko alam ang presyo niyan eh. Halimbawa, kung ang benta doon ng bulk water ng 1 milyong liter per day, 1 MLD, halimbawa nila 10 piso, kunyari, pero mahal yun, di ba? Baka dito, mabili mo na ng 2 piso, ayos na. Hindi mababa pa natin ang presyo ng tubig sa Malolos. May maganda supply pa tayo ng tubig. Yung maintenance po niyan? Siyempre, ang gagamit na yung water district, sila na mag-maintain. Sila na? Oo, di ba? So, marami po yung ginagawa na yan. Ang tawag namin dyan ay yung nasa highway ay 3 kilometers. Na water interceptor. Gano'n po kalalim yung ano na yan? Wala pa akong idea kung paano dahil hindi pa naman napresenta sa akin eh. Binigay ko lang idea na yan sa water district, in-implement nila. At ngayon ay gustong gayahin ng LUA, kaya ginawa nila akong guest speaker doon sa meeting ng LUA para marinig nila yung ginagawa na ito ngayon. At balak itong i-consider at i-apply sa ibang mga lokalidad sa buong Pilipinas, yung ginagawa ng Malolos City ngayon.